May mensahe ang Diyos, ano? May mensahe ang Diyos noon tungkol doon sa lupa na kung tandaan niyo yun. Yung nag-aaway na magkapatid ba yun? Dahil sa lupa. Na sabi nga ng Diyos, ng nilikha niya dito sa mundo, ay hiram lang ang lahat na ito. Hiram lang natin. Kaya hindi tayo dapat maging gahaman. Hindi tayo dapat maging sakim. Kasi ang lahat na may buhay, ililikas din. Darating ang araw at oras na mamatay tayong lahat at wala tayong madadala sa kabilang buhay. Ang kailangan lang, pangalagaan, makikiparte, pamahagi, para makinabangan ng nakakarami. Hindi yung sasarilihin natin, angkinin natin para maging may milyonaryo tayo o anong kailangan ninyo na hindi naman maaari na maging iyo yan dahil babalik kayo sa alabok. Tayong lahat babalik din sa alabok dahil mamamatay tayong lahat. So, ang mensaheng ito ay nagpapahiwatig na ang namumuno sa Kamigin mismo ay naging gahaman. Ano naging gahaman? May mga party siguro sa paligid na inaangkin nila o pinatituturuan nila base doon sa binabakuran. Ibig sabihin, pinapalabas silang binili nila. So, sa suma total, inaangkin nila na napangalan sa kanila. At ayan na, marami ng mga ari-arian ang meron sila. Ngayon, makikita din natin, hindi man ninyo na ririnig at hindi naman, wala naman nagsabi sa inyo, pero makikita natin sa pang-araw-araw. Halimbawa ko sa inyo, una-una, bago tayo dumako dyan, ang mensahe ito ay ah, lumabas dahil maraming tao ang nagreklamo dyan sa Kamigin. Ah, Kaya ng mensahe ang Diyos na dapat maimbestigahan kasi marami ng bulong-bulungan sa mga tao sa loob ng Kamigin na bakit ganon. So unang-una, noong kasagsagan pa sa kabataan namin, yung White Island, talagang dinadayo namin yan. Libre. Kasi wala naman hindi naman yan, walang ngasiwa, kumbaga. Libre kami na, maligo kami, libre. Anytime. Yung Santo Niño, libre sa panahon namin. Walang, walang dyan. Walang pintuan, walang bayad. Lahat ng mga pati yung Tuasan Falls, libre. Yung Old Cemetery, Old Church, libre yan lahat, sa lahat. So, ngayon na iba na. Kasi hindi ka na pwedeng pumunta doon sa Wat Island na hindi ka magbabayad. So, lumalabas na sinasarili na nila. Sasabihin nila, ah, sa pinangasiwaan ng tourism mismo. Alam niyo, nung nagpunta ako sa Camiguin, sinabihan ko mismo ang staff doon sa tourism. Ang mahal-mahal ang bayad nila sa bangka papunta sa White Island. At nakita mo yung CR, napakadumi. Wala pang lock yung pintuan. Ngayon, itanong natin, ang mahal ang bayad sa bawat ulo ng nasa bangka. 350 yata ang isang ulo nun, alam ko eh. Ngayon, magkano lang yung lock sa pintuan? Wala pang 100 yan. Sa daming tao pumupunta doon, o di ba? Ngayon, araw-araw nandyan yung mga sa tourism. Ngayon, bakit nila nagawa? Nakikita nila yung CR, nakita nila yung shower, ang dumi-dumi ng tiles, ang dumi-dumi ng CR, talagang sobra kadumi, nakakasuka. Di ba? Di ba kaya hindi ba sila nahiya sa mga turista na nagbabayad? Tapos ganun ang maabutan, ganun ang maipakita doon sa tao. Diyan natin makikita kung gaano kagarapal ang mga tao sa gobyerno. Ngayon, dito sa ah Sinking Cemetery, libre pa yan ngayon. Pero yung Old Church, meron ng bayad yan. 70 ang bawat isa pag pumasok ka. Yung Santo Niño yata, parang dati nung nagpunta kami, parang
30 ba o ano, di ko na alam kung magkano, pero may bayad. Pero karamihan 70 na kasi ang Tuasan Post, walang bayad yun eh. Ngayon may bayad na 70. Ngayon, bakit ganon? Ngayon, kung ihawakan ng tourism, bakit pati yung mga indigenous na mga tao sa Camiguin nun, nagbabayad? Di ba? Local na mga lumulupyo na taga diyan, nagbabayad. Bakit nagawa sa Bohol? Pag pumunta ko ng Bohol, sa Itagdanan Cave, libre yun noon, walang bayad. Ngayon, mayroon ng bayad. Pero once nagpakilala ka, na ang mama mo taga dito, taga ang lolo ko taga dito, basta may justify mo lang, may pakilala mo yung lolo, libre kami. Ilan kami doon? Pupunta namin. Kung sinabi ko, libre kami. Pero sa Camiguin, hindi nagawang ilibre ang mismong taga Camiguin nun mismo, nagbabayad. Di ba yan, matawag natin na sinasarili nila ang kalikasan? Saan napunta ang kita niyan? Para sabihin natin na di-develop nila. Na samantalang yung CR mismo, hindi nila napaganda, hindi nila napalinis at mga facilities nila talagang grabe. Lahat ito na sinasabi ko, katotohanan ito sa mga basis na nakikita ko at nasaksihan ko. Dahil diyan ako lumaki sa Camiguin eh. Talagang malaya kaming gumamit. Ito yung sinabi ng Diyos. Na ang lahat ng meron sa paligid, nilikha niya yan, pinahiram yan sa atin. Kaya ang gagawin lang ng tao, pangalagaan at makikibagay, pamahagi para sa mga sumusunod. Hindi yung sasarilihin. Sarilihin na ang tawag niyan dahil hindi ka na pwedeng gumamit pag hindi ka magbabayad. Hindi ka na pwedeng pumunta ng White Island. Ang pumunta ka doon, hindi ka pwede. May nakabantay doon. Isipin niyo mabuti yun. Di ba? Nilikha ng Diyos para makinabangan ang lahat. Pero mismong taga roon, hindi na makikinabang. Nakakalungkot isipin. Masakit itong sinasabi ko, pero ito ang sinabi ng Diyos na manggamot ako at Ngayon, kung hindi kayo naniwala na may Diyos, isipin lang ninyo, bakit kayo naging tao? Bakit mayroon kayong mga bagay dito sa paligid na hindi kayang gawin ng tao? Yung mga bagay na kikita natin, may tao bang pwedeng gumawa ng tubig? May tao bang pwedeng gumawa ng hangin? May tao bang gumawa ng lupa o ano man ang meron tayo? Di ba? Wala. Nagpatunay yan, mayroong isang makapangyarihan na tagapaglikha. Kaya mayroon talagang Diyos sa buhay natin. Ngayon, pag hindi nyo kayang paniwalaan, daratingin ng araw, powerful man kayo ngayon, dahil nasa kapangyarihan kayo, pag darating ang araw, napagdusahan din ninyo yan lahat. Ngayon, kayong nagreklamo na taga-Camiguin nun, kaya nagbigay mensahe ng ganito, kayo din ang nagduklok sa kanila. Bakit? Hindi naman kusang loob ninyo na binuto niyo ang mga taong ito. Dahil lang sa pera. Dahil tuwing eleksyon, narinig ko yan, na ang binibigay niyan malalaki. 5,000, 6,000. Yun ang narinig ko palagi. Sabi nila, ito ang mga bigayan. So ngayon, iboboto ng tao. Yun ang sinasabi ko na nakinabang ka sa ilang kainan sa halaga na yun. Pero pagdusahan ninyo ng mahabang panahon. Dahil kayo mismo ang nagluklok sa kanila dahil yang sa kapiranggot na pera. Salamat yan sa kamigin. Noon pa yan. Kaya yung mga nasa Tabok, nasa Oro, pagdating sa eleksyon, umuwi yan doon sa kamigin. Doon sila bumuboto kasi malaki ang bigayan. Yun ang reality sa buhay ng tao. Yan nakakalungkot isipin. Yun ang sabi ko sa inyo, dito sa Australia, hindi ganun. Walang bilihan ng boto dito. Magtaka ka dito eleksyon, walang tao sa kalsada na nag-barricade. Walang tao dyan nag-ikot na may tarpaulin ng kampanya. Wala. Walang mga kandidato ng kampanya. Pagdating ng eleksyon, di mo pa alam na eleksyon pala. Nagtaka ka na lang, may kasalubong ka na, bumubuto ka na ba? So, eleksyon na pala. Pumunta ka sa voting center, walang maraming tao na sa labas nagmimigay ng flyer. Ilan-ilan lang, bawat partido may dalawa siguro. Sasalubungin ka na ito.
Ang tingnan niyo, basahin niyo ano yung yung flyers. Tapos pagdating mo sa loob, bumuto ka. Ngayon, may karton doon, pagpalabas ka, para lagyan mo sa flyer, para hindi nyo itapon kung saan saan. Sa ating pag-eleksyon, nagkalat ang mga papel, ang mga flyers. Dito, paglabas ng mga botante, malinis ang kalsada, malinis ang paligid. Kasi ang mga flyers na binibigay, ibabalik din doon sa karton at yun ay ibabalik nila sa tao. Ganun kadisiplinado ang bansang ito na tinatawag ninyo. Mga Australia, mga racist yan. Yun ang sinasabi ng mga Pilipino, racist daw ang Australian. Kung may racist tayo, yun, mga Pilipino. Yun ang totoo niyan. Dito, pag hindi ka nagustuhan ng mga tao, kusang bumaba sa pwesto. Hindi na sila nagrarally. Kusa na silang bumaba. Dahil na hindi na sila nagustuhan ng mga tao. Sa Pilipinas, makipagpatayan pa yan. Kahit hindi na gusto ng tao, pakapalan ng mukha. Tulad si Marcos, oh. Tingnan niyo si Marcos. Gaano kakapal ang mukha ni Marcos. Nagsigawan na yung mga tao. Binansagan na siyang bangag. Papatunayan na hindi siya adik para hair follicle siya, pero hindi niya nagawa. Dawi magsalita, makita mo talaga na napakasinungaling. Dito, hindi. Malaki ang kaibahan. Dito, ang mga tao, mapagmahal sa lahat. Sa hayop, sa puno, sa mga kalikasan. Kaya dito sa city mismo, si Melodina nakasaksi yan, nakapunta dito. Yung dagat sa city, yung tubig, napakalinaw. Tubig dito sa dagat, napakalinaw. Parang mineral yung tubig. Sa city yan, ha? Napaligiran ng mga bahay yan. Sa Pilipinas, naglutangan ang mga plastic, basura. Samantalang city to. Sa Pilipinas, malayo ka man sa city. Pero basura naglutangan sa dagat. So, isipin ninyo yun. Kung sino ang racist, sino ang hindi marunong mga alaga sa kalikasan, sino ang tunay na may Diyos, at sino ang nagkunwaring may Diyos. Di ba? Ito yung mga paniniwala ko at ito ang tinuturo ko. Na ang paniniwala natin sa Diyos ay nasa gawa natin kung paano tayo nabubuhay. Hindi man tayo nagsasabing naniwala ka ng Diyos, pero nakikita ng mata ng mga tao sa iyo kung ano ang ginawa mo sa paligid o pakitungo sa kapwa mo, ay lahat ay may pag-ibig, ay may Diyos ka sa puso. Sa Pilipinas, pinangandakan, reliyosong mga tao, palasimba, pagbaba sa hagdan, manguros. Pag bago kumain, magdasal, manguros. Makakita ng pusang itim, nanguros. Daan ng simenteryo, manguros. Baba, bababa ng jeep, manguros. Pati nga siguro sa pagtae, nanguros pa siguro tao eh. Sobra ka religyoso, pero pagdating sa gawain, di ba? Sipin niyo, kung may Diyos ba kayo? Wala. Wala kayong Diyos. Napagpanggap lang kayo na may Diyos sa buhay ninyo. Pero sa reality, sa totoong buhay, walang Diyos sa puso ninyo at sa buhay ninyo. Hindi kayo bansagan na makasalan ng bansa kung naging akma ang sinasabi ninyo sa gawain ng tao, sa gawain ninyo. Napakalinaw yan sa sinasabi ko. Na ang kaligtasan ay nasa gawa natin at wala sa salita. Uubusin man yung sinasabi ninyong may relihiyon kayo, may Diyos kayo, nagsimba kayo, may Bible kayo, o ano man yung sinasabi ninyo. Hindi po yan totoo dahil hindi nakikita ng Diyos yan. Dahil nakikita ng Diyos yung ginawa ninyo sa pang-araw-araw kung paano kayo nabubuhay. Ito talaga ang totoong kaligtasan. Kung nga yun ang base ako mismo, hindi ako naniwala na ang Bible ay holy. Hindi rin ako naniwala na ang Bible, ang lahat ng laman ay galing sa Diyos. Kasi paniniwala ako sa Bible, ha? May paniniwala sa Bible, ha? Hindi sinasabing wala. May paniniwala ako sa Bible, pero hindi lahat ay galing sa Diyos. Dahil hindi lahat, hindi natin matatawag na banal.
O, di ba? Kasi marami nagsasabi, hindi naniniwala sa Bible yan. Sino sabi hindi naniwala? Naniwala nga, pero hindi lahat ang pinaniwalaan ko. Una-una, kakapal-kapal, kanipis-nipis ng papel, di ba? Kadami-daming Bible, nabuo ang Bible, after Christ na. Pinagkukwentuhan yan, pinagtagpi-tagpi para maging Bible. Tapos sasabihin ninyo, banal. Pag hindi niyo naintindihan ang banal, ay talagang sabihin ninyong banal. Pero pag naintindihan niyo ang banal, kung ano ang banal, ay hindi yan naging banal. Katulad ng pare at pastor ninyo. Kahit kailan, hindi sila naging banal. Iisa lang ang banal sa buhay ng tao, si Jesus Christ lang. Para malinaw sa inyo, ha, mga ugok, mga pare, mga pastor, na mga impostor, nagkunwaring mga banal, kahit kailan, hindi kayo naging banal. Ang tunay na banal, si Jesus Christ. Bakit? Unang-una, binuntis si Mary nang walang lalaki na gumamit. Boses lang ng Diyos Ama ang pinarinig kay Mary na buntis si Mary. Kaya siya naging banal. Kayo, mga pare at pastor, naging tao kayo dahil sa nanay at tatay ninyo. Kaya hindi kayo maging banal. Isa yan sa basihan ang banal. Kaya ang Bible, hindi na siya naging banal kasi nga, pinagtagpi-tagpi yung mga kwento. Ang kwento, pwedeng babawasan, pwedeng dagdagan. Kaya kung may mensahe man ng Diyos yan, hindi lahat. Kaya kung basihan din natin, kanipis-nipis, kalit-lit ng litra, kakapal-kapal ng Bible, at maraming Bible sa buhay ng tao. So kahit kailan, di siya pwedeng maging banal. Sa paniniwala kong ito, nagpatunay na tama ako dahil ang sinabi ng Diyos, ikaw ang tunay na niwala sa akin ni Jesus Christ, kaya nabiro kasi napili ko. Pabibigyan kita ng power of mind. O, itong power of mind na ito, ang laman lahat nito ay totoo dahil nagagawa ko. Ito yung nagpatunay na kausap ko ang Diyos at totoong sinabi ng Diyos na ako ang tunay na niwala base doon sa mga sinasabi ko sa inyo. Ngayon, hindi inyo kayang paniwalaan na may Diyos na buhay. Sa huli, wala nang pagbabago at pagsisisi. Dahil pag lumikas na kayo sa mundong ito, may impyerno na nakalaan na sa inyo. Ngayon pa lang, may panahon pa na magbago kayo. Isuko ninyo ang sarili ninyo kung ano man yung mga pinag-aari ninyo na inaangkin ninyo na hindi naman dapat ay para ito sa taong bayan. Ibalik ninyo sa tao. Dumalik kayo sa Diyos. Maaari pa kayong mapatawad. Pero kung magpatuloy kayo sa kagahaman ninyo, sa pangyarihan at sa mga kayamanan, tandaan ninyo, lahat tayo mamamatay at walang nadadala sa kabilang buhay at tunay na may impyerno at paraiso na na natin pagdating ng oras na lilikas tayo sa mundo ng mga buhay.